Tama yung paniniwala ni Mr. Duterte na malamang at sa hindi na siya makalalabas ng buhay. No? Unang-una, 80 anyos na yung mama. Pangalawa, siya ay may mga karamdaman na. No? So, kung ako man, halimbawa, ako ang anak ni Presidente Duterte, iisipin ko talaga mukhang sa itinatakbo ng kabagal yung kaso, no, yung pagdinig dito sa preliminary pa lang. Tapos palagi na siyang nahihilo, na may mga report na hinihimatay siya, nakikita na lang sa sahig, yung mga ganon. Mukhang talagang dapat nga, para hindi ka masyadong masaktan, tanggapin mo na yung katotohanan na maaaring hindi na nga makalabas ng buhay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa gitna nga ho ng confirmation of charges, hearing laban dito kay FPRRD mga ka-update, lumalabas ho yung mga matitinding aligasyon ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa kampo ni Pangulong Duterte na di umano bayaran daw ho ang mga testigo. Nakita naman ho natin yung mga inilabas na resibo na itong 18 na Marines mga ka-update, kung saan talaga naman ho marami ho mga congressman, mga senators ang tumanggap ng mali-maleta. Kaya mga ka-update, napakalungkot ho nitong ating update ngayon sa ating Pangulong Duterte. Lalo na tuwing nakikita ho si FPRRD dyan, wala na ho malay minsan, mahina na ho. Kaya marami na ho nagsasabi, mismo si BP Sara, mga ka-update, na pwede nga hong hindi nadatnan ng buhay si Pangulong Duterte isang araw. Ganyan ho yung pinakamalungkot na ating pinaka-latest update at balita sa ating Pangulong Duterte. Kaya nga, kung mangyari man ho yan, automatic panalo pa rin ho si BP Sara. Uwi si FPRRD ng buhay sa Pilipinas mga kabdit, panalo pa rin ho si BP Sara. Kaya itong administrasyon ni Marcos Jr. mga kabdit, nasa gitna ho sila na kung saan wala ho, pabagsak ho yung, alam nyo na, pabagsak ho sila sa kanilang punto de vista. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong ho. Sabay-sabay tayo mag-komento, mag-react dito nga sa mga pasabog, expose nitong si Mr. Jason Sa, na talaga naman ho mga kabit, maraming katotohanan, malaki na delikado na itong ating Pangulong Duterte. Kaya kabit, rekta na ho tayo dito. The fact that he is not participating, he is not attending, is already a manifestation ng hindi pagkilala dyan sa, anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang documented naman yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration sa mga investigador ng ICC o sa mga kinatawan ng ICC nung sila ay nasa Pilipinas at sinasabing may mga pera pang involved, malaking bagay ito, no, sa anong tawag nito, sa credibility ng court, and it might not be good for the court to even proceed with the proceedings and just let Mr. Duterte go home to the Philippines. Kasi wala na, sira ng kredito nila Paano maniniwala ngayon ng mundo na ang International Criminal Court ay patas samantalang lumalabas na sila ay bayaran, no? Kung paniniwalaan itong mga documented expose kahapon. Holiday ba? Holiday ngayon, ano? Oh. Hindi po, gusto ng mga dilaw na i-declare as non-working holiday. So hindi pa holiday nga. Bali, kung di ako nagkakamali, ito yung ika-4 na pong paggunita, no? Yes. Sa EDSA Mutiny, kung People Power. Kasi para tama yung ating mga information sa mga nanonood, nagsimula ito bilang isang mutiny ng Armed Forces of the Philippines at ng Department of National Defense. At ito ay nauwi sa panawagan ni Cardinal Sin na kalaunan ay tinawag nilang EDSA People Power. Naka-aaliw lang na gunitain na sa ika-4 na pong anibersaryo ng People Power ay yung nag-People Power ang dayunin noon ay para paalisin yung diktador, ano? Yung pamilya. Pero ngayon nakabalik na sila, no? 40 years. Tapos yung nag-People Power, ang siya ngayong sumusuporta doon sa ipinipol power. So medyo
masalimuot ng konti ang sitwasyon, pero yan ang realidad, no? Pinapakinggan ko yung mga samot-saring reactions ng ating mga kababayan. Marami ang nadidismaya dahil nga yung ipinaglaban ng people power na pagbaka sa corruption, pagpaayos ng ekonomiya, lahat kabalintunaan ang nangyayari ngayon, no? Our economy is in bad shape. Tourism is bad, foreign direct investment is bad. Mukhang suko na rin yung Monetary Board at Bangko Sentral ng Pilipinas. Medyo bantulod sila na magkaroon ng fiscal intervention, ano, sa ekonomiya. Dahil hindi naman po pwede yung gustong mangyari ni Senator Risa Hontiveros na mag-imprenta ng maraming pera, no? Kasi you have to back it up with gold reserves. Ang tanging talagang napapatatag na lang sa ekonomiya natin ngayon ay yung remittances ng mga overseas Filipino workers. At the same time, nagkalinsabay naman itong commemoration ng EDSA, People Power or Mutiny, ay itong katatapos lamang na ICC confirmation hearing ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, who was extrajudicially renditioned to a foreign country, and kung pakinggan natin yung lahat ng report, mismong ang gobyerno natin Pilipinas ang nagkanulo sa kanya sa The Hague sa Netherlands, Jade. Opo, ano namang masasabi po ninyo? Speaking of ICC confirmation charges doon nga sa hearing kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nasa ikalawang araw, tapos na. Magde-day 3 na nga itong confirmation of charges, Sir Jay. Pero based on your assessment sa monitoring po ninyo, ano ho ba yung nailatag ba ng maayos ng prosecution yung kanilang mga presentasyon laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Sa defense side, walang duda na maayos yung pagkakasalansan ng kanilang argumento na ito ay walang dapat kinaso, walang dapat hinaharap na kaso, at ito'y dapat na i-dismiss at pauwi na, no, sa Pilipinas ang dating Pangulo. Kung doon naman sa panig ng taga-usig, nanghihinayang lang ako kasi ang dami-dami at laki-laki na ng gastos. No? Tapos nadagdagan pa ng expose kahapon na meron palang ginastos, no, na maleta para sa mga investigador. Nito yung mga umaharap ngayon dyan sa panig ng taga-usig, especially yung mga taga-ICC, no? Unfortunate lang kasi tinitingnan ko bakit puro dyaryo yung isinasampa, walang matibay na hindi ganun siya katibay kasi ako matagal akong reporter sa Justice and Court, no, sa Pilipinas. Pagka humarap ka kasi sa kaso, narinig mo pag pinapanood mo yung mga panig ng taga-usig pag nag-present sila, talagang istakat yung nakasalaysay talaga, nakasalansan lahat yung mga katibayan. Hindi yung puro cut out lang ng newspaper o kaya video clip ng isang balita ng isang telebisyon. Wala pa akong nakitang nanalong kasong ganun unfortunately, Admar, Jade. Opo. Sa tingin mo, tama yung ginawang desisyon ng dating Pangulong Duterte na hindi dumalo nga dito sa confirmation of charges hearing dyan sa ICC? Kung minamahalaga mo ang pagiging Pilipino at ikaw ay isinasakdal sa isang dayuhang korte, talagang kahit ako, hindi ako harap, no? Tama yung desisyon niya not to recognize the court because meron tayong existing judiciary sa bansa. Matibay ang ating judicial system, meron tayong Supreme Court, meron tayong mga regional trial court, at kung meron man dapat duminig sa mga kaso, kung ito man ay talagang kaso,
dapat dito sa Pilipinas dahil dito nangyari ang kaso. Pangalawa, yung sinasabi nilang, kasi binugbog tayo ng mga istorya noon, no, sa media, especially sa traditional media o mainstream media, na 20 to 30,000 yung biktima ng extrajudicial killings, only to find out pagdating dito sa, anong pangalan nito, sa confirmation hearing, ilan lang, no, yung I think less than 50 ang kanilang tinukoy na kaso, at doon sa 49 or so na kaso, 3 lang yung sinasabi nilang pwedeng iugnay. Ito, mula sa mismong taga-usig or yung complainant, no? 3 lang ang pwedeng direktang iugnay, yung dating Pangulo sa sinasabi nilang crime against humanity. Again, ang basis nila ay sapagkat merong mga speech yung dating presidente na kapag ka ikaw ay ginulo mo ang aking mga Pilipino at ikaw ay involved sa droga, ipapatayin kita, which is an hyperbole. So, nangingiti ako, naiinis as a student of law, no, at taga-Masid, na bakit ganito kababaw yung anong tawag nito. Tapos may isa pang Pilipinong abogado na para bang kinukutya niya yung buong lahing Pilipino na hindi magandang tingnan at hindi magandang pakinggan, Admar, Jade. Since mismo ang dating Pangulo nang nagsabi, tanggap na niya yung kanyang magiging kapalaran dyan po sa ICC, Sir Jay. Sa tingin mo, dapat pang ituloy ng mga ng legal team yung pag-participate nga dito sa confirmation of charges hearing o sa kahit anumang hearing dyan po sa ICC? Well, walang choice, kasi nakasakdal siya and he needs to be represented. That's why he needed the lawyer. Pero siya, yung the mere fact that he is not participating, he is not attending, is already a manifestation ng hindi pagkilala dyan sa, anong tawag nito, sa proceedings ng ICC. At sabi ko nga, kung may katotohanan at mukhang documented naman, yung pakikipagkutsaba ng Marcos administration sa mga investigador ng ICC o sa mga kinatawan ng ICC nung sila ay nasa Pilipinas at sinasabing may mga pera pang involved, malaking bagay ito, no, sa anong tawag nito, sa credibility ng court, and it might not be good for the court to even proceed with the proceedings and just let Mr. Duterte go home to the Philippines. Kasi wala na, sira ng kredito nila Paano maniniwala ngayon ng mundo na ang International Criminal Court ay patas samantalang lumalabas na sila ay bayaran, no? Kung paniniwalaan itong mga documented expose kahapon. Mismo ang Pangulo din, di ba? Yung mga rason niya, hindi niya kinikilala yung jurisdiction ng ICC, kidnapping, Yes. Itinuturo niyang kidnapping yung ginawa sa kanya at itinuturungan niya yung nasa likod yung administrasyon ng ni Marcos Jr. Dalawa kasi ang iniisip ko dyan Jade, no? Kung itutuloy kasi yung hearing, kasi tandaan natin ito, preliminary pa lang ito, no? Kaya confirmation of hearing, ang equivalent dito sa Pilipinas ay preliminary investigation, no? Malalaman dito kung merong sapat na dahilan para ituloy ang pagdinig sa kaso. So yan ang buod, no? Akala kasi ng iba, hearing na ito sa kaso, hindi po. Preliminary pa lamang ito para to determine whether there is reason para ituloy doon sa korte na. Pre-chamber nga ito wala pa sa chamber. Pagka sinabi nilang hindi sapat ang ebidensya, wala nang didinggin na kaso, no? Pagka sinabing napatunayan dito na walang jurisdiction ng ICC, halimbawa, hindi na rin matutuloy yung bista ng kaso. So yan ang sitwasyon ngayon ng kasong kinakaharap o isinampa laban kay Mr. Duterte. So, within 60 days, kung hindi ako nagkakamali, sa loob ng 60 araw, magdidesisyon ngayon ang korte kung isasampa nila ang kaso doon sa chamber mismo para dinggin ang kaso o dito pa lamang
kumbaga sa DOJ, sa National Prosecution Office pa lamang, dismiss na ang kaso. Ganun yun, Jade. Oo. So ito, nakikita na ito lahat ni dating Pangulong Duterte. Kaya ganun po ang kanyang sinasabi. Considering din na politika din. Isa sa mga rason kung bakit nga andyan siya ngayon sa ICC. Tama ba, Sir Jay? Correct. Walang walang, kahit na balibaliktarin mo yung mga argumento ng panig ng taga-usig, no? Yung foreigner, yung prosecution team ng ICC at maging yung mga abogado ng supposed to be EJK, no, victims, wala ka talagang wala kang makitang poste ng kaso na matibay na magdidiin sa dating Pangulo. Yun ang problema nila. Kasi kahit na yung mga first year College of Law, pag ang basis mo ng charges mo ay cut out, no, ng dyaryo o splice tape ng video sa isang news report ng telebisyon, anong tawag nito? Lumalabas kasi hearsay na lahat yan, no? So, wala akong nakikita pa so far. Yung fair na analysis na talagang magdidiin. Kasi kung may kasalanan talaga siya, no, at meron silang, kahit na yung dinala nila, tapos ngayon lumalabas pa. Speaking of families of victims, no, ng EJK, ngayon may lumalabas sa social media and even in international media na yung mga supposed to be pamilya ng biktima, hindi talaga mahirap kasi ang argument nila, Jade, Admar, ang naging biktima ni sa war on drugs ay yung mga mahihirap lang, no? Hindi yung mga malalaking tawag nito, tao, mga traders or yung mga drug lords, yung gano'n, no? Kundi yung mga mahihirap. And then you see families of victims, tapos nakasuot ng tawag nito, yung kasuotan na branded, no? Ang mga bagay, 100,000 ang halaga, talagang magkakaroon ka talaga ng problema as a lawyer. Paano mo titindigan yung kaso, Jade, Admar? Isipin mo, naka Louis Vuitton, naka kung ano-anong mga branded na scarf and bags and damit. I don't know, paano nila ma-justify yung kanilang argument na may hirap lamang ang naging biktima ng war on drugs, Jade, Admar. Dalawang tanong na lang bago ko ipasa kay partner Admar, Sir Jay. Noong panahon ng drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung sinasabi po ng prosekusyon na talagang nagkasala itong si dating Pangulong Duterte dahil sa marami daw namatay during sa kanyang termino. Kung tatanungin mo yung taong bayan, yung mga Pilipino, ano yung kanilang saloobin? Hindi ho ba may mga lumalabas din na mas mataas yung kanilang pagtitiwala na nakikita po natin sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang laban kontra illegal na droga? Alam mo, yan pa ang isang problema ng ICC. How do you convict somebody who is beloved by the general population of a country? Tsaka, ang project, War on Drugs, is a government project, no? It is a campaign of the government against drug infiltration in the country. Bakit hindi mo ngayon kasuhan? Conversely, ba't di mo kasuhan ngayon yung presidente ng Mexico na may campaign, may war on drugs? Yung Amerika, may campaign against war on drugs. Why single out Rodrigo Duterte of a small republic in Southeast Asia? So yan ang mga bagay na kanilang titimbangin ng pre-chamber ng ICC kung itutuloy pa ba nila ang kasong ito, hindi. Po, huli na lang bago ko ipasa kay partner Admar, Sir Jay, ang sabi po ng Vice Presidente, may pahayag po siya kahapon sa isang interview. Sabi niya, hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home. Hindi na namin pinag-uusapan yun. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, tinutukoy niya yung waiver letter ni dating Pangulong Duterte, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na possible o posibleng dito ako mamatay sa kulungan ng ICC. Nandoon yung nakalagay sa statement niya sa court na nagsasabi na hindi siya a-attend sa
kasamang hearings ng confirmation of charges. Yan po ang naging pahayag ng Vice Presidente kahapon. Kayo mismo, personally Sir Jay, umaasa pa na makakauwi pa, makakabalik pa dito sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at dapat bang umasa pa ang mga Pilipino? Historically, walang kinasuhan ng anong pangalan nito, ng crime against humanity na nakalabas ng bilangguan ng DA. So, tama yung paniniwala ni Mr. Duterte na malamang at sa hindi ay hindi na siya makalalabas ng buhay. No? Unang-una, 80 anyos na yung mama. Pangalawa, siya ay may mga karamdaman na. No? So, kung ako man, halimbawa, ako ang anak ni Presidente Duterte, iisipin ko talaga mukhang sa itinatakbo ng kabagal yung kaso, no, yung pagdinig dito sa preliminary pa lang. Tapos palagi na siyang nahihilo, na may mga report na hinihimatay siya, nakikita na lang sa sahig, yung mga ganon. Mukhang talagang dapat nga, para hindi ka masyadong masaktan, tanggapin mo na yung katotohanan na maaaring hindi na nga makalabas ng buhay ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas.